Good morning po mga kababayan, mga sir. This is Jam the Filipino Channel. Ang inyong pong lingkod sa today is July 28, 2026. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may S Residences dito yan sa may Mall of Asia Complex sa Barangay 76 Pasay. At dadalhin po natin yan sa may National University SMO Mall of Asia Barangay 76 Pasay pa rin, Pura Ruway. Okay, so magbabalik po tayo. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government of private man, wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na natin sila. Diyan yung ano niya, kaluluwa. Diyan yung kaluluwa niya. Ayun. Sanction yung guro, either hindi na siya pagturuin o kaya bigyan siya ng ibang uri ng parusa, masuspend, o kung ano pa man, mabawasan yung kanyang load. So doon po muna tayo, Eman. Huwag muna natin pangunahan yung eskwelahan dahil sabi mo nga, ongoing pang investigation. Okay po, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat, sir. Maraming salamat din sa tanong mo, Eman. Alright, for this ngayon po ay magbibigay tayo po muna kami sa ilang mga paalala sa pagbabalik. May mga pag-greetings sa further advances na ating pong babasahin. So, po kayo bibitiyung, babalik po ang hello. Attorney. Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan ng adobo at lemang nakabara. Pambatang lagundi, Flemex. Opo ng bata. Para dyan, may Flemex for Kids. Ang Flemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang flema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy. Cough, cough, went away! Yay! Ang batang lagundi, Flemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Flemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Afternoon po, magpahinga na po. Pahinga na isa ba? Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya. Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan. Kailangan ng gabay na maangat-angat. Ako po si Master James Alejandro. At ako naman po, si Ate Dem Turla. Ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Ito natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members. Kaya din importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan. Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lalo ngayon mag-traffic sa Lungsada, hindi mainit. At pinigil na rin sa DZMM Radio Patrol 630 o na sa balita o na sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney! Babalik po ang tambalang Aquino Del Prado para bumati po. Yes, partner! Nais ko lang pong batiin ng happy birthday ang ating pong magiting na airport police personnel dyan po sa
Aquino International Airport na si Roel Galisanao. Ang masipag at maasar po nating kasamahan po dyan, nasa NAIA Terminal 2 po. Kahit hindi pa natin siya nakikita, mukhang gwapo yung pangalan niya. Oo, Roel. Cueto. Iba pala. Roel Cueto pala. Ang Grabe. gwapo rin yun. Oo. Ating radyo patrol, Happy birthday po, Sir Roel Galisanao. Yan po, God bless you. Alright, partner. At saka syempre, shoutout na rin po natin Oo. ang ating kasama na si Rayson De La Torre. Magandang hapon po, Sir Rayson. Salamat po sa panonood. Okay, partner, meron na po tayo. May nais ka pa akong matiin, sorry. Marami pa pero si alias Vilma ay may tanong tungkol sa citizenship. Ma'am Vilma, magandang hapon po. Welcome to Hello Attorney. Yes, good afternoon po, attorney. Go ahead po. Eliza. Ay po, ma'am, magandang hapon po. Sa pagod ko, hindi ako makahinga. Oh. March kasi, nag-renew ako ng aking passport. Okay. Sabi na DFA, medyo hindi daw, sabi, hindi ko ano yung papeles ko daw ay medyo kailangan pumunta ako ng in other words, kailangan ko daw pumunta sa Bureau of Immigration. Kaya sabi, tinanong ko kung anong dahil ayun nga, yung tungkol doon sa citizenship pala ni mother. Hindi para sa inyo pala yung renewal ng passport. Hindi, akin yun. Okay. Pero, kaya hindi may hinahanap kasi siya sa akin, IC. Yung IC, sabi ko nga, wala akong kaalam-alam dyan tungkol sa IC. Kasi identification card yata yung inaano niya, Okay. hinihingi. Ngayon, sabi, punta kayo ng BI, doon yung malalaman. So, pagpunta ko naman doon, ginawa ko naman lahat yung, kasi may checklist na bitbit sa akin. So, inano ko na yun, lahat naman kasi, nung kay mother, puro negative kasi, war na daw yun. Yun ang mga nakasulat doon. Part-time records, Yes, wala oo. na. So, wala. Kasi doon sa aking, birth certificate kasi, nakasulat doon. Chinese kasi talaga ang father ko. Yun, ang hinahanap nating detalye. Pero, attorney, nag-oath of allegiance ako. Meron akong kompletong, noong 21 ako. Tapos noon, sabi ko nga doon sa DFA, ito naman kako yung aking mga papeles. Tapos yung marami naman kaming may tatak yung aking passport. In and out kami. Yung ano ba? Sabi niya kasi, wala daw, sana ho, nag-renew kayo mga siguro 2024. Kasi nung mag-2025 daw, nag-stricto na. Eh sabi ko, hindi ako mag-renew kung wala naman akong gagawin. Ibig sabihin, lalabas ka ng pera, yung mga ganon. Tapos, yun nga, pinatahan ko na lang yung inayos ko lahat yun hanggang sa National Archives. Napunta ako. Ngayon, ang inaano sa akin nung kausap ko sa immigration, dahil daw doon sa birth certificate na yan, ang nakasulat kasi, citizenship ni mother ay Chinese din. Pero Pilipino nga sila. Yun ang hindi ko alam kung ano nangyari doon. Miss Vilma, si nanay mo ba ay meron pang birth certificate? Wala nga ako nakuha. Yun, ang nawawala. Kasi tama. Kumbaga, ayon sa ating batas, kailangan mo lang ng isang parent, either nanay or tatay, Oo nga. para ikaw ay makonsider na Filipino. At dahil yung tatay mo ay Chinese, tama, ayon sa ating konstitusyon, na ang hula ko ang umiiral noon, kailan ka ba pinanganak, Miss Bill? 54. Sorry? 54. 1954. Ibig sabihin, 1935 Constitution ang nakasasakop sa iyo. Ibig sabihin, nung panahon na yun, tama, kailangan mo mag-elect upon reaching 21. age of 21. Sabi mo naman, nagawa mo yun. Pero ang tanong, meron ka ba patunay na yun, ginagawa mo, na-preserve mo ba? Meron. Pinakita ko. Okay. Pinakita ko yung kay immigration officer. Okay. Kaya lang, sabi niya, ang hinahanap ka ko sa akin ng DFA is IC. Tapos pumunta kami doon sa yung record section. Hinahanap doon sa computer. Wala raw nga akong IC. Sabi ko, hindi ko talaga alam yung IC na yan. Sabi ko, gano'n. So wala namang binigay kung meron, di sana
naitabi ko. Opo. Sa tingin ko po, ang komplikasyon talaga, Ma'am Vilma, kasi tama yung ano eh. Kasi kung Chinese din talaga si nanay Hindi mo, po, hindi ka ma'am. naman talaga papayagan na Ingat po. God bless po. mag-elect ng Filipino Pwede citizenship. bang hindi na nakita yun? Oo, pero dahil ang meron ka na-produce na record, yung birth certificate mo, lumalabas parehong Chinese Opo. ang parents mo. So dapat talaga makahanap ka ng patunay na si nanay talaga ay Filipino. Ano ba yung kanyang mga available public records na merong nakalagay doon na siya ay Filipino? Wala Halimbawa, eh. Sa kapatid, meron. Yung kapatid niyang lalaki, na abogado din, okay? yun ang nakita ni immigration officer. Sabi niya, oh, yung uncle mo pala, nakasulat naman dito. Puro Filipino talaga. At yung nakapangalan doon ay yung same Chinese father and same Oo. Filipino mother. Oh, yes. Oh. Oo, di ba? So, kumbaga, kung magkapatid, so ngayon, kailangan mo na lang i-connect Hmm. yung, kumbaga, i-connecta yung mga dokumento na yon. Bukod kay Uncle, wala na ka ng ibang kapatid na, Wala na eh. Wala okay, na. pero yun, tama, sapat na dapat. Pero, kumbaga, baka sinasabi ba nila kulang pa, isa pa? Ganun ba? Eh, ang sinabi ngayon sa akin ni immigration officer, pumunta ka na, kasi Maynila ako. Okay. Pumunta ka doon sa City Hall, doon sa Local FCR. civil register. Yes, Oo. di pumunta ako. Tapos, akala ko kung anong gagawin. Kasi, certified true copy lang pala. Sabi ko, naku, certified, hindi pareho rin naman pala lalabas dito. Kung ano yun, nandun sa aking PSA, yun din yung ano. Tama po. Tapos, sabi sa akin, nung punta kayo ng sorry, admin yata yun, pinuntahan ko. Ang sabi sa akin, pumunta ako ng PAO. Kasi nandun lang ka sa kabilang street. Okay, anong dahilan daw po kailangan niyo po bang mag-judicial correction of entries? Yun ay isa pala yung nakalimutan ko. Sinabi na ni immigration officer, sabi niya, i-request mo kung pwede i-amend yung birth certificate na yan at correction. Kasi parang court case daw yun. Tama, kasi tandaan natin, anumang change sa inyong local civil registry documents Okay. na makaapekto sa inyong status. Ibig sabihin, alam mo, yung years, edad. Ito, citizenship. So, ibig sabihin, pag pinalitan natin yung citizenship ni nanay, talaga makakaapekto sa inyong status o yung inyong pagka-Pilipino. So, mukhang tama po sila. Kailangan ninyong dumaan sa korte at kaya nga nirefer na kayo sa public attorney. Sa ulo. Ngayon, ang sabi sa akin ng taga-PAW na una, hingi nga ako ng twice nga ako bumalik doon sa PAW kasi sabi ko, hindi ba pwede dito sa amin? Hindi kasi Maynila ka nga talaga. Tapos, ang ano niyan, hingi ako ng indigency certificate. Nakuha ko na, hindi ako bumalik. Pagbalik ko, yun lang naman palang sasabihin. Katulad din sinabi nung una, na dahil nga court case yan, handa ba kayong, kasi kailangan doon ng, ano yun, publication. Tama po, kailangan po yun. Sabi ko, ano yung publication? Hindi ko rin alam. So, in-explain niya. So, yung amount na sinabi niya, nasa 50,000 Wow. and above, sabi niya gano'n, yun ang alam daw niya. Sabi ko, naku po, senior na kami ng ganito, para lang ano. May certificate of indigency nga po kayo para patunayan na qualified kayo sa Public Attorney's Office Services dahil indigent client kayo. So, paano naman tayo makaka-afford ng 50,000? Pero, again, yan po kasi mga kagaya niyan. Ibang opisina po yung nagtatakda. Halimbawa ng filing fees, ng publication fees. Sa tingin ko po, halimbawa nakarating na kayo sa korte. Baka doon... Attorney, ano nga ang sabi lang niya, sabi ko, halimbawa lang, gagawaan namin mag-asawa ng paraan. Yung amount, kung ano man yan. Kaso sabi naman ni attorney, hindi ko masisiguro sa inyo na maaprubahan. Sabi gano'n. Sabi ko, paano naman yan? Pero, kumbaga, Ma'am alias Vilma, responsable po yung pagsasabi nun kasi
kahit naman ano pong kaso, kahit isang pa po natin yan, nandiyan lahat ng ebidensya, hindi po natin pwedeng i-predict 100% na mananalo po tayo. Sa tingin ko, that lawyer is being responsible by telling you, ito yung tamang legal na paraan, pero Opo. hindi niya kaya i-guarantee kasi exercise So, yan, guarantee yun, discretion sir, po yeah. yan ng juez. At halimbawa, batay lamang sa limitadong impormasyon, mayroong sapat na batayan para i-deklara o i-amend yung inyong entries yan sa inyong certificate of live birth, pero baka may iba pang mga ebidensya na makita in the course of the proceedings na mag-tilt ng balance in favor of disapproval. Kaya po, tama lang po na binibigyan din kayo ng, kumbaga, Mga information na gano'n. oo, para makapag-desisyon din po kayo ayon sa, kumbaga, all available information. Hindi, kumbaga, magugulat na lang kayo pagdating dun sa desisyon, denied pala, wala palang Kasi batayan. kung may ganoong sabi niya, baka kasi pwedeng hingan kayo ng ibang dokumento. Posible Sabi po. ko, na-exhaust ko na lahat yung ano, kasi sa probinsya nga, pina-LBC ko na ng pina-LBC ko saan na ng ano. Ma'am Vilma, pasensya na po kasi Wala kang pag-asa. isang minuto na lang po yung natitira sa Ay, ating oo, oras. oo. Tawag po ulit kayo kung meron pa, pero mukhang lahat na po ng tanong ninyo ay nabigay na na. Tama po ba? Tama Okay. naman. Okay po. Wala nang ano. Maraming salamat sa inyo, ha. God bless Kung you sakali po. man, tatawag ko di ako, ha. Opo, tawag na po. Okay, sige, maraming salamat. Salamat Bye-bye. po, Ma'am Vilma. Ingat po kayo, ma'am. Alright, mga kapamilya. Good night. Okay. Ang dilim na kasi. Good night, ma. Happy weekend. Talaga, nakaano lang. Nakapasok lang natin. De, joke lang. Meron pa tayo 1 minute for the Daniel Bustamante, Jenny G, Enrique Kai, Sarah C, Kiko Man, Jeremy Xiao, Toyo yun, di ba? Albi 4, Si Ronald Cayan nandito na. Louis Basco, Marvin Riabad, hindi siya late ngayon. Oo nga. Si Rayota Takashi Kabalan at ang buong Kabalan family from Katmon, Malabon. Si Angelo Cañazares nandito na. Si Joya Girl. Jericho Ferrer, yun na rin. Si Maria Dulce Orate. Happy birthday Tita daw Marie po. Dulce Orate. Si Tony Velasquez. Happy birthday, Sir Tony Velasquez. Si, dami nila. Si J60137. Parang pang J60137. Angelo Cañazares, nandiyan na rin, partner. Tatay ako sa loto yun, partner. Joke lang. Manuel Villanueva, nandiyan na rin. Si Aldo Dufour. Ronald Kaya, nandiyan na rin. Guys, maraming salamat ha sa inyo Salamat pong sa inyo. pakikinig. Yung Manuel Villanueva nandito na rin. Thank you guys so much. Wala Joya Idiasis. Kiliharan nandito na rin sa live stream natin. Pasensya na po kayo, partner. Meron na tayong 3 seconds dito po sa program. Maraming salamat po sa lahat na tumutok po sa isang oras nating talakayan. Dito po sa HA. Ako po si LA. Liza Aquino. Nagpapaalala. Natin po namin sa programang ito, mga batas na madaling maintindihan. Attorney Noel Del Prado po, LA naman, Liza Liz pa ako. Ulitin mo ba? Nagpapaalala po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa ilang attorney, sagot ka. Naligaw ako, partner. Naligaw siya. Susunod na po, si Doc Nerio at Tito Winnie Cordero. Steven. Action ngayon! Ingat-ingat. Tomorrow. Ay, ayan, na-drop na natin sila. Maraming salamat po. Umihidang ako. Hindi ko na kaya. Sa DZM. God bless. Paano po?